buhay po ni Nanay Selina, mula sa buhay po, Panginoon, ng aking kapatid na si Ate Jolly, and even sa buhay po, Panginoon, ni Ate Meds, Ama, at sa bawat isa na nandito sa loob ng gawaing ito, Panginoon. Patuloy ko pong nilalagay, Panginoon ko, ang lahat ng pasasalamat sa iyong paanan, Panginoon, na maging mabangong samyo, Panginoon, ang lahat ng ito dahil sa ginagawa mong natural, Panginoon, na compassion na lumalabas inside and out sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat sa patuloy na pagta-transform mo, sa sanctify mo, pagka-cleanse mo sa bawat isa sa amin, and even sa pagpapatawad mo, Ama. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa bawat isa. Alam ko po na may pasasalamat ang bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy mong siyasatin ang mga puso namin, likhaan mo kami ng mabuting puso, tamang espiritu sa harapan mo, Ama. Sa oras na to, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapat at malinis na puso, Panginoon, na maunawaan at maintindihan ang iyong banal na salita upang higit ka naming makilala pa sa bawat araw, Panginoon, na dumadaan, O Diyos, na ikaw ang aming tapat na Ama, faithful na Ama, Panginoon, na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan na, na because of your riches, Panginoon, for your glory, Father God. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong parangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan ng bawat buhay namin, O Diyos, na maparangalan ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mong kabutihan, sa lahat ng ginagawa mo pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy kong hinihingi ang patnubay gabay ng iyong banal na Espiritu. We acknowledge you, Father God, sa oras na to bilang mga intercessor, Panginoon, na maunawaan namin ang aming posture sa harapan mo ng mas malalim, Panginoon. Bilang mga tinawag mo, bilang mga lingkod mo, Panginoon, na maglilingkod din at magsaserve sa maraming kaparaanan, sa maraming tao, Panginoon, sa bawat gap, Panginoon ko, na itinatayo mo ang bawat isa sa amin, hindi lang sa aming pamilya, sa bansa, sa bawat lingkod ng Diyos, sa bawat mga taong wala sa iyo, para sa mga ibang tao, Panginoon. Lord, here we are, Father God, ang iyong mga intercessor, Panginoon, na patuloy, Panginoon, magpapahubog sa iyo, magpapadisiplina sa iyo, magpaparebuke sa iyo, magpapatama sa iyo, magpapatuwid sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, sa bawat oras at bawat panahon, Ama, na makita rin sa aming buhay, Ama, na sa iyo kami sumasandal, na sa iyo kami umaasa, sa iyo kami, Panginoon, nagpapabago, na sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala, at sa iyo kami nananampalataya, Ama, na unang makita sa amin, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos. Lord, nire-rebuke ko ang lahat ng katamaran, nire-rebuke ko ang lahat ng pride, Panginoon, nire-rebuke ko, Panginoon, at binabind ko, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, sa aming buhay na hindi angkop sa iyo at hindi galing sa iyo, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawaing ito. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, your only Son, your Holy Son, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon, ano? I hope free po si Ate Jane. Nakita mo na ba yung aking message sa'yo? Para po mapabilis lang po yung ating message. Amen. Sa purihin ng Panginoon. At na last week po napag-aralan natin yung soul, yung pagiging purity po ng soul. Amen. At ngayong araw na to kasi napakahalaga nun bilang mga mananampalataya po na tayo even sa atin na mga intercessor na humaharap tayo sa harap ng Panginoon na may pure na soul. Amen. So lang po natin na wag nating hayaan na makurap tayo. So didiinan ko lang yung God can be pleased or displeased. Kasi nung huling natin medyo minamadali ko ito, and it is important, mahalaga po siya. Amen. Ayun, namatay yung aking earphone. Okay. Amen. So mahalaga po siya kasi dito po sa scripture na pag-aaralan natin about sa offering po and sacrifices na may kagalakan.
dapat may kagalakan or else, 'di ba, ang Panginoon po is ire-reject niya 'to, may karapatan din siyang i-reject. Amen, yung mga bagay, 'di ba, kung ito ay out of sorrow natin or napilitan lang tayo o yung panahon na yon may anger tayo o kaya nakakondisyon lang yung puso ninyo o puso ko, 'di ba, sa oras na tayo ay nag-aalay at nagbibigay sa Diyos. Magbuklat po tayo sa pinakaunang alay na ginawa po sa Genesis, amen? Sa Genesis 4 po, yung magkapatid na nag-alay na anak ni Abel at ni Abel at ni Adan at ni Eva. Amen? Si Abel at saka si Cain. Sabi niya po sa verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa panganay ng kanyang kawan. Ito po yung mga tupa. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain. At ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Amen? So dito alam nyo ba, pag sa English mo binasa, sabi dito, but unto Cain, to his offering, he had not respect. Hindi ni respeto ng Diyos. He had not respect. And Cain was very wroth and his countenance fell. Diba? The Lord sabi niya ganun, and the Lord had respect unto Abel, diba? Nirespeto niya si Abel at si Cain po had not respect. Sabi doon. Amen? So Isaiah 1:11 po, Ate Jane. Amen, sabi po dito, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Amen po, sis. Nakamute ka po. At sabi po sa Hebreo 13 verse 16, sabi po dito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 13:16. Amen. So, dito po ang gaganda nga ng mga pasasalamat kanina, 'di ba? Nakikita ninyo na talagang ang tunay na lingkod ng Diyos, makikita ninyo na kahit walang nakakakita. 'Di ba nasasabi natin dito kasi it's oras na ng pasasalamat. Amen? At talagang pinasasalamatan natin even sa mga ganong bagay. So dito makikita natin ang Panginoon po hindi dahil sa wala siyang pakialam o hindi dahil emotionally siya, spiritually siya, and relational engage ang gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang creation. Amen? Nararamdaman natin dahil ang Panginoon, nasasabi natin na hindi dahil wala siyang pakialam kasi una siya na nakaramdam ng lahat ng mga nararamdaman natin. Alalahanin natin, hindi pa tayo pinapanganak, may unang ginawa ang Diyos para sa ating lahat. Amen? At wala tayong sasabihin na hindi mo kasi alam yung pakiramdam, Panginoon, ng ganito. Hindi mo kasi alam yung Panginoon, yung pakiramdam ng nare-reject, ng tinatalikuran ng pamilya, ng walang makain. Hindi mo alam ang pakiramdam ng walang matulugan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng walang bahay, walang higaan. Amen? Hindi natin yun pwedeng sabihin sa Lord. Amen? Kasi He felt first. Hindi mo kasi alam kung anong pakiramdam, 'di ba, ng walang kakampi, ng walang, 'di ba, ng ng pinagtatabuyan. He felt first. Siya po yung unang-unang nakaramdam noon. Amen? Kaya po napakahalaga na lagi nating unang pinipili po yung kalooban ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya. And sometimes we grieve also, 'di ba? Nagagalit din tayo. Amen? At una din tayo na
una din tayo na gusto natin, 'di ba, yung kalooban ng Diyos ang mauna sa buhay natin na maganap natin kasi yun yung puso ng Diyos. Amen? Inaalam natin yung mga will of God kasi naintindihan natin yung puso niya. At patuloy tayo na nagwo-walk sa Spirit ng Panginoon para makapag-respond tayo kung paano ay excuse me po, kung paano yung ano, kung paano yung ano yung paano siya maging mabuting Diyos, paano siya naging mabuting tao, 'di ba? Paano siya naging mabuting mapagmahal na Diyos at mapagmahal na leader, mapagmahal na Messiah, 'di ba? How to love at kung paano siya nagmahal. How to reject at paano siyang ni-reject. Amen? How to pursue, 'di ba? Inahangad natin yung mga bagay na makakapag-please sa kanya. Amen? Actually, hindi naman dinesire ni Lord yung ano, yung obedient, 'di ba? Hindi 'yun ang desire ng Lord na maging obedient. Amen? Nagiging obedient siya because He desire to love. Amen? Kasi 'yun ang sabi ng Lord, 'di ba sa atin, "If you love me, you obey me." At 'yun ang totoo, kapag nagmamahal tayo, kung totoo tayong nagmamahal sa Diyos, kasunod na lang yung obedient. Amen? Hindi siya nahuhuli. Kaya ka nag-o-obey kasi nagmamahal ka, hindi obedient before you love, hindi gano'n. Hindi nauuna yung obedient, nagmamahal ka sa kanya, nirerespeto mo yung taong yun kaya mo siya sinusunod. Amen? So, si God, dinesire niya, 'di ba, yung pagmamahal, kaya madali na lang sa kanya na ipakita yung true obedient. Hindi siya hindi siya nadadala ng mechanical ng emotion. Hindi po. Hindi yung pagmamahal niya is emosyon na umiiyak kasi hindi lahat ng umiiyak nagmamahal. Amen? Hindi lahat ng hindi lahat po ng humahagulgol is nagmamahal sa Diyos o sumusunod sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po ng true obedient na lumalabas siya inside and out. Kaya nga po sabi ng Matthew 22:37, Ate Jane. Amen, sabi po dito. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo." Amen po. Amen. Hindi po sabi sundin mo. Hindi yun yung unang utos. Ibigin natin. Amen? Kasi nauunawaan ng Diyos na kapag may pagmamahal tayo sa Kanya, madali na lang ang lahat ng bagay. Amen? Mas maganda yung pagmamahal, 'di ba? Kasi ang obedient po sumusunod. Kaya minsan may mga bagay na hindi tayo magawa, 'di ba? Kasi nagbibigay ka lang naman nag-o-obey ka lang kasi sa sobrang pagmamahal mo. Sa sobrang pagrerespeto mo sa tao na yun. Kaya kung may mga bagay po na hindi natin magawa para sa Panginoon, ipanalangin natin sarili natin. Tanungin natin sarili natin, i-self-check natin yung sarili natin. Kasi ang pagkilala sa kanya intentional. Katulad nung paano mo gustong makilala yung asawa mo, 'di ba may intimacy do'n Ano kayang gusto niya? Ano kayang gusto niyang isuot? Ano yung paborito niya? Pati sa mga anak ninyo, 'di ba? Kung gusto niyong magkaroon even sa mga dati mga boyfriend natin, 'di ba po? Para mapasaya natin sila, sine-search mo pa nga kung ano yung mga ito nung unang crush mo pa lang siya, 'di ba, inaalam mo yung pinaka kung ano-ano-anong mga bagay na nakukutkot mo sa online para lang kilalanin yung tao na yun. Amen? Pero bakit sa Panginoon? Amen? Bakit sa Panginoon parang sometimes okey na sa atin yung okey na? Amen? That's not love. That's not love. Na parang ginagawa mo lang siya as responsibility. Ginagawa mo lang siya dahil kasi naging tradisyon yun yun yung ginagawa kaya gagayahin mo din. Amen? Hindi po ito hindi ito tinatawag na i-action mo lang. Hindi ka tinawag para, "Oh, gawin mo lang ito." Hindi rin tayo tinawag, 'di ba, na para lang pakitang tao.
Yung kapanawagan na 'to sa atin mga kapatid is meron 'tong kaparte talaga na emotional alignment. Nandun talaga yung emotion kasi love is emotion, eh. Emotion 'yan, action 'yan na may kapatambal talaga na emosyon. God want us to obey, 'di ba, na alam mo yun, nasasala yung ating affection sa nakapaligid sa atin. Yung command niya sa atin hindi lang simple na sinabi niya 'to, but to love Him fully. Buong-buo, walang part, 'di ba? Hindi 99%, 'di ba? Hindi 99, 100% all. All your soul, sabi niyang gano'n. 'Di ba? Buong pagkatao mo, buong buong lahat ng katawan, lahat, pag-iisip, buong pag-iisip, 'di ba? And alam ko bawat isa sa atin andun pa rin talaga tayo sa proseso na 'yon. Na buong-buo nating maibigay sa Panginoon yung gusto niyang hingin para sa atin, yung totally lahat talaga, our emotion, kasi yun yung will natin, eh, yung mind natin, eh. 'Di ba yung intellectual natin, 'di ba yung intention natin, 'di ba buong-buo sa Diyos lahat yun. Yun yung gusto niyang pagmamahal, yung wala kang ititira para sa sarili mo. Kasi siya yung bahala sa'yo, eh, kaya mo nga siya tinawag na Lord and Savior, 'di ba? Kaya sa modern church makikita nga natin 'di ba yung sobra ng manhid ng mga tao, 'di ba? Wala na silang emosyon, wala na silang expression, wala ng purity sa loob. Yung obedient nila puro panlabas na lang, hindi na internal, hindi na siya lumalabas inside and out. Yung ibang tao makikita niyo sila, puro sila pakitang tao, 'pag may mga nakakakita, kailangan makita pa yung pag-aalay nila, na kailangan i-acknowledge sila ng mga tao kasi nagbigay sila ng ganito sa church. Kailangan makilala sila kasi ganito yung binigay nila. Wala na yung puso nila, wala na yung compassion. Amen? Puro na lang kompromiso, puro na lang compromising sa mga tao ang nagda-drive sa kanila. Puro na lang law. Yung obedient nila, bawal ito sa church, bawal ito sa church, bawal ito. Pero yung sa Panginoon, 'di ba? Nami-misinterpret na yung gusto ng Panginoon kung paano siya ipag-serve. Amen? Maraming mga nagmi-minister ngayon na patuloy nilang pinoproclaim yung judgment, 'di ba? Na walang awa. Parang ang dali-dali lang nila sabihin na pupunta ka sa impyerno. Walang alam niyo 'yun, wala yung burden dito sa puso na nagwa-warn ka sa pulpit, 'di ba? Na parang gusto mong walisin lahat ng mga tao na mapunta na lang, get lost, parang gano'n yung alam niyo 'yun? Wala na yung puro parang ang dinedeclare mo na lang consequence na ibang tao na 'pag 'di mo 'to ginawa sa impyerno ka mapupunta, 'pag 'di mo 'to ginawa sa demonyo ka, para sa demonyo ka. Hindi na natin nade-discern yung mercy. Hindi na natin nade-discern yung Father's heart, 'di ba? Kasi walang tatay na gustong pumunta yung anak mo sa impyerno, walang nanay na gustong pumunta yung anak mo sa impyerno. Yung kaya yung pati emosyon nila nadudumihan na, 'di ba? Nadudumihan na yung emosyon nila, nade-defile na sila, pati isip nila na nade-defile na, nade-deceive na sila. Amen? Puro na lang deception, nawawala na sila. Yung emotional purity nawawala na rin. Amen? Nawawala na rin pati prophetic sensitivity ng mga tao sa loob. Amen? Kaya nga kung makikita natin 'di ba, yung istorya ng deeply emotion doon sa kwento ni Jonah, yung pagiging disobedient niya doon, 'di ba, nung inutusan siya ng Panginoon na na ang sabi ng mga tao 'di ba nagdi-disobey siya kaya siya lumilihis. Pero kung babasahin natin doon nakilala niya ang Panginoon, eh. Alam niyang madaling maawa ang Diyos, alam niya na madali siyang mahabagin siya, 'di ba? Kaya kaya dito makikita natin na gusto ng Panginoon na mag-repent yung mga tao. Kaya siya pinadala sa Ninive. Naintindihan niya 'yon, naiintindihan ni Jonah, to be honest, kung ano yung gustong mangyari ng Diyos. Kaya nga siya lumihis sa Tarsis, eh, bakit? Alam ni Jonah yung puso ng Diyos. Sabi niya po sa Jonah 4:2, pabasa nga po. Amen. Sabi po dito sa 4 verse 2, kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago
Nawala po. Amen. Sorry po nawala po yung signal. Ulitin ko na lang po sa verse 2. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba, bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan, kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Amen po, sis. Amen. So, hindi totoong hindi niya alam yung puso ng Diyos. Alam ko, sabi niya. Alam kong handa kang magpatawad. Kasi nga kaaway nila yun mga barbarian yun na pumapatay, 'di ba, ng walang awa. Pero patulad nun kung paano siyang nung after siyang nilunok, 'di ba, nung isda, may something na nag-ship kay Jonah, 'di ba? Yung storm, 'di ba, yung trauma sa storm, yung nandun siya sa dagat, 'di ba? Na nakita niya, 'di ba, yung kanyang assignment na panandalian, nakita niya yung intensyon ng Panginoon. Amen. Doon sa judgment. Kasi kung babasahin niyo yung Jonah 2, ay Jesus Christ. Ako nagbawal. Kung makikita niyo po sa Jonah 2, amen, namatay po doon si Jonah. Pag binasa niyo po yun, binaybay niyo yun kasi walang tao na dadalhin sa pinakailalim ng dagat na hindi pa mamatay. Kaya nga yung mga divers po, nagsusuot sila ng mga oxygen, 'di ba? Kasi hindi sila pwedeng magpunta sa kailaliman. Amen? So doon nakita niya kung paanong para siyang panandaliang nawala. Nakita niya itsura ng impyerno, yung dry na lupa. Nakita niya yung mga tao. Meron siyang vision na nakita. No po? Kaya dito, sa pagre-respond na to ni Jonah, na experience niya na yung kanyang pagdi-deliver ng message, 'di ba? Natutunan niya. Purihin ang Panginoon. Tingnan niyo po. Hallelujah, Lord. Hmm. Nakaakyat na po siya sa lamesa. Amen. Halika. Halika dito. Anak, you will fall down. Amen. So dito po, makikita natin dito na yung pagre-respond niya sa experience na yun, na yung kanyang obedient po, na mag-o-obey siya, tapos ayan na naman yung kanyang puso, 'di ba? Nagto-trouble na naman siya, yung emotion niya na naman, umiiral na naman, 'di ba? Kaya nga nung umakyat po siya sa hill doon, sa kainitan, 'di ba? Para po hindi siya umakyat sa hill sa bundok para i-celebrate niya yung revival, 'di ba? Na maliligtas yung mga taga Ninive. Pero ang gusto niya doon is gusto niyang makita kung talagang i-de-destroy, 'di ba, ng Panginoon yung city. After niya na maghayag, 'di ba po? At at hindi 'yun nangyari, 'di ba? At na-disappoint siya, 'di ba po, dahil in-spare ng Panginoon yung buong Ninive na 'yon. Kasi hindi gusto ng Panginoon din na ma-carry out si Jonah sa kanyang nararamdaman. Ang pakiramdam ni Jonah, 'pag binasa niyo po 'yun, na-betray siya. Ang pakiramdam niya, 'di ba, na kailangan niyang in-endure niya yung storm, 'di ba, sa dagat, in-endure niya yung dagat, in-endure niya yung belly ng fish, 'di ba? Para ma-fulfilled lang yung gusto ng Panginoon at hindi yung kanyang gusto, kasi ayaw niyang mangyari 'yun, eh. Kaya nga sabi niya po sa Jonah 4:3, ano sabi niya po? Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Amen po. Amen. So dito po sinasabi niya, si Jonah po hindi naman siya galit, as in galit na galit sa mga tao na 'yon. Meron lang sa loob niya na hindi niya maintindihan yung Panginoon. 'Di ba?
Minsan may gano'n tayong karakter, na hindi naman dahil galit tayo o kontra tayo sa gusto ng Diyos, 'di ba? Pero sa Panginoon po, sa harapan ng Panginoon, galit 'yun para sa kanya na kapag kumokontra tayo sa gusto niyang mangyari, 'di ba, at iba yung nararamdaman natin dahil ibig sabihin minamak natin yung proseso ng Diyos. 'Di ba lalo na 'pag sinasabi, "Patawarin mo yung nagkasala sa'yo, patawarin mo yung kaaway mo." Ba't kailangan kong gawin 'yun, Panginoon, 'di ba? Puwede naman akong maglingkod sa'yo na hindi ko naman pinapatawad yung mga yun, 'di ba? Bakit kailangan na gamitin yung minsan mga mahal natin sa buhay, 'di ba po? Kasi kasi dito po makikita natin na kung paano yung pagmamahal ng Panginoon, hindi niya ni-rebuke, 'di ba? Hindi niya ni-rebuke dun ng harshly po si Jonah. Makikita natin, andun pa rin yung wisdom ng Panginoon kung paanong gently, napaka-gentle ng Panginoon. Prophetically ginawa niya yung punishment, 'di ba, sa kanya na may wisdom. Amen? Sa pamamagitan ng uod, 'di ba? Na kinain yung puno na tinanim niyang iisang puno. Wisdom, ano po? Wisdom pa rin ng Panginoon, yung kapapahayagan niya kung paano niyang parang kumbaga pinarabola niya, parable pa rin yung pinaunawa niya kay Jonah na yang puno na yan, 'di ba? Pinakita ng Panginoon kay Jonah, "Naaawa ka sa puno na yan?" Sabi niyang gano'n. Ngayong iyong moment na 'yon, 'di ba, nagkakaroon ka ng awa sa puno na yan na hindi naman ikaw ang lumikha, na hindi naman ikaw ang gumawa. Amen? Pero sa akin, sabi niya ay sa mga tao, 'di ba, hindi ka naaawa. Babasa nga po, Jonah 4:10-11 po. Amen po, sabi po dito. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Verse 11, ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan. Amen po, sis. Amen. So dito makikita natin sa story po ni Jonah, nire-reveal dito yung emotional confusion natin, 'di ba? Yung emotional confusion niya na natatakpan ng maulap, 'di ba? Maulap yung kanyang mind, maulap yung kanyang pangunawa sa gusto ng Lord. Yung kahit na propeta siya, yung prophetic understanding niya kasi Jonah is a prophet, 'di ba? Yung prophetic understanding niya, alam ng Panginoon yung nature niya. Alam ng Panginoon, hindi puwede nating sabihin na hindi alam ng Diyos yung pain niya. Yung proseso kung paanong nag-cause yun ng doubt sa kanya. Yung doubt na nag-misread sa kanya sa intention behind the assignment ng Panginoon sa kanya. 'Di ba? Na minsan akala natin kaaway mo lang 'yan, 'di ba? Gusto lang ng Diyos na patawarin mo and then tapos na. Pero sometimes hindi natin nakikita yung behind assignment ng Panginoon sa proseso na ginagawa niya, bakit nagkakasala sa atin yung mga mahal natin sa buhay, yung assignment behind nun, may nakatago. Kaya nagkakaroon tayo ng danger kapag tayo ay nag-o-obey sa Lord. Yung obedient natin is nadi-disconnect dahil sa emotional purity. Amen? Kasi kung 100% ang gusto ng Lord, yung mga puso natin, no, hindi lang yung soul natin, 'di ba? Yung puso natin, yung emosyon natin, dapat 100% din na pure sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga bilang prophet, we can declare 'di ba? Sa mga sinasabi ng Panginoon, even sa mga bagay na hindi natin naiintindihan kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa atin, pwede natin yung tanungin. 'Di ba? At bilang prophet sa buhay ni Jonah, 'di ba? Pwede siyang mag-preach ng katotohanan. Pero pwede rin palang ma-miss yung intention. 'Di ba? Kasi nag-preach siya eh. Nag-preach siya eh. Magsisi kayo, mag-repent kayo sa Panginoon. Pero tingnan nyo, kahit yung intention ng puso niya hindi naka-align sa Lord, 'di ba? Hindi naka-align kasi yung puso ni Jonah iba. Nauna muna siyang nag-preach na nagsabi na mag-repent kayo, mag-repent kayo. 'Di ba? Pero yung intention ng puso niya, amen? Iba po.
Pero tingnan niyo yung epekto sa mga tao, 'di ba nagrepent sila? Amen? Kasi ang intention ng Diyos iba. Kaya nga, they can speak judgment, we can speak judgment sa mga tao. Si Jonah, nag-speak siya ng judgment. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ko sa church, nag-i-speak ng judgment yung mga tao kahit wala ng mercy, wala ng puso. Pero when God, kapag si Lord ang naghaplos ng mga puso na yon, 'di ba? Ibibigay niya yung mercy. Pero hindi kinorek ni God si Jonah sa pagme-message niya sa mga tao. Hindi niya kinorek si Jonah sa lahat ng mga inak niya sa Panginoon, 'di ba? Sinabi niya yung mga parabola na 'yon, pinakita niya yung puno, yung uod, 'di ba, na nagagalit ka sa ganitong paraan. But alam niyo kung ano yung ginagawa sa kanya ni Lord habang nararanasan niya, habang nakakaramdam siya ng mis emotion or impurity ng kanyang emotion. Habang nararamdaman niya 'yun, kino-correct ng Diyos yung puso niya. 'Di ba, na kahit lumalaban ka, 'di ba nararamdaman niyo ba 'yun, laban ka ng laban sa Diyos pero paunti-unti yung puso mo naman, 'di ba, bumibigay pa rin. Kaya hindi lang dinidesire ni Lord yung action, kasi doon pinakita nga ni Jonah pero yung puso niya iba intention. 'Di ba? Hindi gusto ng Diyos na sumusunod lang tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos sabay yung puso natin sa kay action natin. Kaya nga ang pag-obey sa Lord inside and out, may pagmamahal. 'Di ba? Nagsasabay yung action mo, nagsasabay puso mo, na alam mo yung intention kaya ka dinala ng Diyos doon at kaya mo yung ginagawa. Amen? Hindi lang pakitang tao. Even yung desire ng attitude mo, gusto makita ni Lord. Kasi yun yung gusto niya makita. Kasi yun yung binigay niya, tama? Yun yung binigay niya sa'yo sa akin eh. 'Di ba si Jesus yun yung binigay niya sa atin. Kaya yun yung gusto niyang maging tayo. Gusto niya matuto tayo kung paano magbigay. Gusto niya makita natin kung paano yung posture ng puso. Kasi yun yung mas matter para sa kanya. Hindi yung tindig mo. Hindi kung paano ka tumatayo na nagpipreach na mag-repent kayo, hindi yun eh. Kaya alam niyo si God, hindi siya naniniwala sa sinasabi ng bibig natin. Kasi sa puso pa lang natin kita niya. 2 Corinthians 9:7 po. Amen. Sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po. Amen. 'Di ba? Dito nire-reveal ng Panginoon. Ang pagbibigay, it's not about generosity. Hindi lang para mapakita mo, 'di ba, na generous ka. It's about joy. Yung masaya ka na nagbibigay. Dahil mahal ng Panginoon yung mga giver na nagbibigay ng buong puso. Yung emosyon nila pure. Yung wala silang hinahangad na kapalit. 'Di ba? Binibigay nila lahat yung pag-ibig, walang guilt, walang fear, walang takot na baka maubusan ako, walang gano'n. 'Di ba? Yung maging totoo sa lahat ng bagay. Yung parang lahat binibigay mo kasi naintindihan mo eh. Kasi naunawaan mo. Kaya nga sabi niya sa Colossians 3:23 po. Ano po sabi doon? Amen. Sabi po dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen po. Amen. At sinabi niya sa Ephesians 6:7. Ephesians 6:7 po. Nakita mo, te? Efeso 6:7. Basahin ko po, Sis Beb. Amen po. Amen. Sabi po dito, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen.
Amen. So, hindi niyo po naisip, bakit dito po God cares ng napakalalim po yung motibo na at emosyon natin. Matters po yun sa Panginoon kasi gusto niya meron tayong purity heart na nagsisimula with emotional purification. Nagsaserve tayo na malinis yung ating mga puso. Maraming mga mananampalataya ngayon, 'di ba, na nagsasabi ng bibig nila na mahal nila ang Diyos, pero ang puso nila may lason. Dahil sa mga past na traumang naranasan nila. Kumakanta sila ng worship, pero yung mga character nila, ang sasama. May mga tithes, nagbibigay ng tithes, pero ang dala-dala nila bitterness. Nagsaserve sa church, pero hindi nila kayang magmahal ng kapitbahay, ng kapwa. Bakit? Dahil yung emosyon nila, hindi pa magaling. 'Di ba? Yung iba naman, hindi na sila makapagbigay ng free sa Panginoon. Kasi minsan, sa buhay nila, na-manipulate sila at na-corrupt ng minister nila. Yung iba naman, hindi na makareceive ng prophetic word, ayaw na nilang tumanggap ng prophetic word. Kasi sa mga false prophet na nakikilala nila na nag-mislead sa kanila at nagbigay ng sugat sa kanila. Sinarado na nila yung mga puso nila. Hindi lang para sa tao, hindi dahil para sa tao. Sinarado na nila. Akala nila kapag hindi ayaw na nilang pakinggan yung mga nilagay ng Panginoon, 'di ba? 'Di ba kahit na may nakilala silang false, 'di ba may totoo pa rin. Ibig sabihin kung may false, may totoo. Kaya nagkaroon ng false, may totoo. 'Di ba? At dahil dun sa mga experience ng trauma nila, sinarado na nila yung tenga nila, sinarado na nila yung puso nila. Pero ang hindi nila alam, sinarado na nila yung tenga at puso nila para sa mismong Diyos na pinaglilingkuran nilang sinasabi nila. Kaya ang nagiging resulta ng worship nila, nagiging mechanical na lang. Yung pagbibigay nila, nagiging obligasyon na lang. Nauobliga na lang sila. Yung pagsaserve nila, nawawala na ng buhay. Napupunta sila dun sa pag-aak o sa yung motion o paggalaw na ang puso nila malayong-malayo sa divine love ng Diyos. Malayong-malayo sa divine na disenyo ng Panginoon. Mga kapatid, hear me by the Spirit of the Lord. Hindi dapat ganito. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para sa lugar kung paano dapat kompletuhin natin yung emotional restoration. Dahil sa emosyon na to, doon magsisimula yung true discernment ng puso ng Diyos sa buhay natin. Pero mangyayari lang yun kung magsasubmit tayo sa Holy Spirit, magpapapurify tayo sa Holy Spirit. Hindi natin malalaman ang compassion ng Panginoon kung di natin mararamdaman yung sariling puso niya. Kung ang patuloy lang natin pinapakiramdaman yung puso natin. Hindi natin madadala yung burden, 'di ba? Ng mga nawawalang puso, ng mga manhid na puso o wala pa sa Panginoon. Kasi hindi tayo nagwo-walk prophetically, 'di ba? Hindi tayo nagwo-walk para sa pag-aayos ng mga kaluluwa ng ibang tao. Kasi nirurule pa rin natin yung sarili natin sa emosyon na naranasan natin kahapon. Kaya napakahalaga ng emotional purity po, hindi to kahinaan. Spiritual strength po ang emotional purity. Yung pinapaayos mo, 'di ba? Yung emosyon mo sa Panginoon ng may malinis na intensyon. Emotional purity, ito yung gateway natin para sa intimacy, para maging clear.
para maging malinaw para sa atin yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagbibigay, yung ating pag-worship, yung pag-flow ng salita sa mga bibig natin na nagmumula sa Espiritu ng Panginoon na maghihil ng mga puso ng mga tao at maging buo. Una tayo at may align yung puso natin sa Father's heart. Alam natin ang totoong soul, na ang pinapahalagahan lang ay puro material, hindi ang spirit. Kasi alam natin, nadidistinct natin, nakikita natin sa nature at function ng buhay nila. Habang ang soul nila ay nagko-compose, 'di ba? ng sa pag-iisip, 'di ba? Yung isip, yung galaw nila, yung emosyon nila, 'di ba? Yung espiritu nila kino-contain ito ng konsensya, hindi ng conviction, ng fellowship at ng institusyon. Tayo pong lahat ay dinisenyo para mag-commune directly po sa Panginoon. Kaya ang soul natin, dapat meron tayong inuupuan na personal and choice natin na ang Espiritu ang nagsiset nito sa divine connection at revelation na binibigay ng Panginoon sa atin na habang ang soul natin at Espiritu natin ay magkahiwalay, di ba hindi sila magkakaroon ng union. Hindi sila magkakaroon ng contradiction. Kaya nga ang scripture, ang salita ng Panginoon, nag-i-speak siya both sa carnal natin at spiritual mind. Kasi kailangan nating pag-aralan na magsama-sama ang laman, espiritu at kaluluwa. Kailangan magkaroon ng union yan. Hindi pwedeng gumagawa ang katawan ng gawain ng Diyos pero ang mind mo, ang spirit mo, iba ang laman. Hindi pwedeng ganon. Oo, hindi sinabi ng salita ng Panginoon na hindi pwedeng maging isa ang karnal, di ba? Basahin nga po natin Roman 8 po, 6 and 7 po. At saka 1 Corinthians 2:14. Roman ano po, Sis Beb? Roman 8, 6, 7 po. Hanap Ate Chapter- Jane yung 1 Corinthians 2:14. Ayan, sige, Sis Jane. Sis, ikaw na po sa Romans, ako na lang po sa Corinthians. Sige po, amen. Romans chapter 8, verse 9, Sis Beb? 6 and 7 po. Chapter 8, 6, 7. Sabi po, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Amen. Sis Jane? Amen. Sabi po dito sa 1 Corinthians 2 verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen po. Amen. So dito pinapakita sa atin na ang mind natin, mostly po ito ay active po sa part ng soul natin na nag-a-against sa gusto ng espiritu. Amen. At nakakapag-impluwensya po sa atin. Kaya nga dito, either we follow the flesh na maging one tayo, maging isa tayo sa espiritu. Kaya nga po napakahalaga po na yung soul natin is pure. Kaya pinag-aaralan natin soul natin dapat it's pure. Hindi to nagre-resist. 'Di ba? Hindi lang siya basta nagre-resist sa kasalanan, kundi yung full alignment natin with the spirit man. Na-align natin. Kaya yung soul purity po is posible, 'di ba? Kung hindi marirenew yung mind natin.
Magiging imposible yun kung hindi marirenew yung mind natin. Pero, posible po siya na ma-renew. Kasi yun ang sinabi ng Lord. Kaya nga, renew your mind. Sabi niya, di ba? Renew your mind. Kasi kailangan natin yung will natin isurrender sa Panginoon. Amen? Yung mga emotion natin, masanctified po yun. Sinasala talaga yun. Para yung soul natin mag-join sa spirit man natin. Which is, ang spirit man natin is already nakikipag-communion na with God. Amen? Kasi, alam niyo po, ang spirit man natin, nakadesenyo yan para sa Diyos. Hindi para sa karnal. Kaya nga sabi, pag namatay tayo, ang spirito natin babalik lang sa Diyos hindi ang kaluluwa natin. Kapag hindi natin na ipag-isa ang kaluluwa, ang will ng spirito sa kaluluwa, di ba, mapapahamak tayo. Kasi nakadesenyo yung espiritu natin sa katawan, kahit wala pa yung Holy Spirit natin, nakadesenyo yon para sumunod sa Diyos. Hindi natin malilito ang espiritu natin. Hindi natin pwedeng pasunurin ang espiritu natin sa gusto ng soul natin kasi hindi gagawin ng espiritu natin yon kasi nakadesenyo lang siya para makipag-isa sa espiritu ng Diyos. Kasi ang espiritu ng Diyos, 'di ba? Kung hindi mag-iisa ang spirit natin at soul natin, hindi siya makikipag-isa sa atin, hindi siya makikipag-commune sa atin kung hindi malilinis ang soul natin ng full ng 100%. Amen? Kaya nga po, anong sabi po ni si Tatay, 'di ba si Tatay Paul, ang sabi niya po sa Roman 12:2, 'di ba? Sabi niya doon, "And be not conformed in this world, but ye transform by renewing of your mind, that ye may prove what it is good and acceptable and perfect will of God." So, posible na mangyari siya. 'Di ba? And again, sabi niya po sa 1 Thessalonians 5:23, Amen. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. So makikita natin dito na kapag ang soul natin is purified, 'di ba? Hindi na 'to makikipaglaban sa spirit natin at magpo-flow po siya ng sabay. Kasi na-renew na yung mind natin, dito magbibigin yung proseso ng lahat ng gusto ng Spirit. At magsasubmit ito, dito magsisimula yung obedient ng gusto ng Spirit natin. Mahihil tayo sa emotion natin at dito magsisimula na mararamdaman natin ang Espiritu ng Panginoon kung anong nararamdaman ng Espiritu ng Diyos. Na yung espiritu na yon, na yung emosyon na yon at yung ating kaluluwa, kapag naging purified na po, magiging complete tayo. At kapag ang soul natin ay naging vessel po, amen? Hindi na to magsasalita sa sarili mo. Magiging echo ka na ng boses ng espiritu ng Diyos. Amen? Magiging echo ka ng voice ng spirit mo. 'Di ba? Kasi ang spirit mo may katambal na spirit and it's no longer madi-divide kasi magkakaroon na sila ng unity. Magiging united sila at hindi na to magiging tinik sa flesh mo. At sa espiritu yung ng Diyos. Amen? Hindi na to magiging tinik sa laman mo as espiritu ng Diyos. Amen? Kasi natutunan mo na siya. Kumbaga, in-exercise mo na siya na maging purity, na maging pure. Even yung emotion natin. Kaya, ang nangyayari, di ba, yung inner man natin, makikipag-communion na sa Diyos. Pero paano ang emosyon natin mahihil at paano mapipurify? Paano mangyayari yon? Magsisimula ito kung magsusurrender tayo. Hindi sa sarili nating lakas. Hindi sa produkto ng trying hard. Kundi mag-yield tayo o sasandal tayo ng mas malalim sa espiritu ng Diyos. Kaya yung emotional natin magkakaroon ng kagalingan at ang mangyayari po yung soul natin is hihiga ito before the Lord. Na Lord, do it, parang surgery. Di ba? Lord, ito na po ako. Lahat ng pain, lahat ng pride, lahat ng kahihiyan, lahat ng takot, lahat ng bitterness, lahat ng yon, ilalagay yon sa ilaw at sa presensya ng Diyos.
Amen? Kaya sabi sa Psalm 34:18 po, the Lord, sabi po doon, sa Tagalog na lang po, sige nga po, 34:18. Amen po. Sabi po, tulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Amen po. Amen? So, hindi nire-reject ng Lord yung mga broken. Hindi nire-reject ng Lord yung mga lumalapit sa Kanya, kundi nire-restore niya sa presensya niya. No? God restore us by presence, not by pressure. Hindi pine-pressure, hindi yun yung character ni God. He doesn't ask sa atin, hindi niya ginasabi sa atin na mag-pretend kayo na maging buo. Hindi ganon. Hindi niya gusto yon. Ini-invite niya tayo para matanggap natin that we are not whole unless we come to Him para maging buo tayo. Kaya i-consider niyo po yung kwento ni Tatay Peter, di ba? Yung bold disciple ng Panginoon na nag-swear siya, di ba? Na hindi kita i-deny, Lord. 3 beses po, di ba? 3 times. Yung emotion niya, di ba? Na malalim na sugat. Nakita natin sa scripture po, di ba? Yung bitterness. Amen? Sa Luke 22:61-62 po. Amen po. Sabi po dito, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Amen po. Nakamute ka po si. Amen. Salamat, ate. 'Di ba? Hindi po ito surface ng regret. 'Di ba? Ito yung soul niya na nag-collapse dahil sa kahihiyan. 'Di ba? Nagka-crush siya. Yung confident niya nag-scattered, na-shattered, 'di ba? Nawala na ano siya. Kasi naalala niya yung sinabi ng Panginoon. 'Di ba ganun din tayo pag nakagawa na tayo ng kasalanan, nagawa na natin, sobra yung conviction sa atin. 'Di ba? Pero ito rin yung gagawa ng provision, mga kapatid, sa pagkakamali natin, ito rin yung ginagamit ng Panginoon para i-restore tayo. 'Di ba? Nire-restore niya tayo, hindi lang pinapatawad. Amen? Kaya nga tingnan nyo, after ng resurrection, 'di ba? After ng resurrection, ang Panginoon, kung paano siya ni-resurrect ni Lord. Tingnan nyo po. Sa John 21:15-17 po. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sabi po dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen po, sis. Amen. Nakita niyo, no? Dito po makikita natin yung ano ng Panginoon, yung healing ng way ng Panginoon. 'Di ba? Binuksan niya. Alam niyo yung way ni Lord? Tapusin ko po dito yung aking yung way ni Lord, binubuksan niya yung sugat. Kung ano yung nagpapasakit sa'yo. Ito ina-address niya yung sugat. 'Di ba? Parang binubuksan niya ito, hindi para saktan ka. Para i-order ka na, anak, kailangan mong gumaling sa part na to. Kailangan nating patayin yung ugat kung saan nanggagaling yung nagpo-poison sa emotional purity mo. Kaya yung bawat question niya, hindi para ipahiya ka. Hindi para ipahiya siya. 'Di ba? Yung bawat sagot niya, gusto ni Lord na ma-establish yung tiwala mo sa akin, anak. Sinabi ko sa'yo to noon. Pero nagtiwala ka na kaya mong i-deny yun. Pero hindi, di ba? Nagtiwala ka sa sarili mong lakas. Gusto ko this time magtiwala ka sa akin. Mag-respond ka na nagtitiwala sa akin. Yun yung gusto ng Lord kasi hindi natin kaya.
Amen? Kaya napakahalaga po na inaano natin, ina-acknowledge natin 'pag sinabi ng Diyos na ako yung strength mo, dun tayo magtiwala, hindi yung pilit pa rin natin. 'Pag sinabi ng Lord na siya ang gagawa, magtiwala tayo dun. Kaya ang ginagawa ni Lord, ina-uprooted niya, 'di ba? Binubunot niya yung ugat ng kahihiyan, ng mga trauma natin, ini-establish niya, 'di ba? Yung mga pagtitiwala natin sa kanya para mag-respond tayo. Sabi niya, "Feed my sheep." Ni-restore niya si Peter, 'di ba? Sa identity. 'Di ba? Ni-restore niya si Peter, 'di ba, na kumakain sila, nagko-communion silang dalawa, 'di ba? Kasi nagluto siya no'n, nagluto si God ng bread at fish. Amen? Para ma-recover niya ulit, 'di ba, si Peter, para maging mas strong siya kaysa sa dati. Amen? Kung saan, alam niyo po, kung saan yung lugar, oh Jesus, kung saan yung lugar na tinawag siya ng Diyos, dun din yung lugar kung saan siya ni-restore ng Diyos. Sa tabi ng dagat. Sa tabi ng dagat. Alam kasi ni Lord yung place eh. At alam din niya yung greatest pain mo. Kaya kung saan kang nilagay ng Lord na platform, kung saan yung greatest calling natin. Gusto ng Lord maging magaling tayo sa emotional healing. Gumaling yung emotional healing natin bago tayo humarap sa Kanya. 'Di ba? Yung gusto niya, hindi in a way na bago humarap. Kumbaga, humaharap tayo sa Kanya, gusto niya maging tapat tayo. 'Di ba? Maging tapat tayo na ito kasi kukut-kutin ng Lord eh. Kahit i-deny natin, kukut-kutin niya yung parte ng buhay natin na hindi tayo nagiging bold, na hindi tayo nagiging malakas. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, kasi bakit? Gusto niya maging buo tayo at gusto niya tayong buuin. Hindi natin kayang buuin yung sarili natin. Hindi gusto ng Lord na ina-avoid lang natin yung nakalipas natin. Amen? Hindi gusto ng Diyos na ina-avoid lang natin yung past natin, but gusto niya hinaharap natin yung presence ng Panginoon sa harap natin. Hindi tayo sinusuppress, 'di ba? Hindi tayo pinipiga ng Panginoon sa mga pain natin. Ang gusto lang niya, let the Holy Spirit rewrite the story. Hayaan mo na simulan ulit natin ito na nagsisimula sa presensya niya, 'di ba? Na nilelet go natin tong mga bagay na to, na maggagawa ulit tayo ng bagong kwento ng buhay mo, ng bagong istorya ng buhay mo, mas maganda kaysa dati. Amen? Hindi yung itry mo yung sarili mong maging malakas, kundi learn to surrender para maging totoong malakas ka. Amen? Yun yung gusto ng Lord. Kaya nga makikita natin yung buhay, 'di ba po, ni Joseph, kung paano siyang binitray ng kanyang mga kapatid. Amen? And sa susunod na po natin pag-aralan yun para hindi tayo magmadali, kasi may mga point po ako dito na and I praise God kasi tinuturo ni Lord na yung mga ginamit niya sa Bible ang maging example natin para makita natin yung true na essence po ng pagsunod. Na hindi lang sa'yo naganap yan, bago naganap sa'yo, naganap noon. Hindi lang natin napapansin yung deeper ng salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat po sa Lord, amen? Kasi may mga panahon talaga na napiplease natin at nadidisplease natin si Lord dahil sa mga emotional impurity, dahil sa soul, 'di ba? Na hindi pala pure yung soul natin, akala natin okay na tayo. And God want us to start na magmahal sa Kanya para magkaroon tayo ng mas madaling pagsunod. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be all the glory. Hanggang doon na po muna tayo siguro bilang mga intercessor. Mahirap po kasing imadaliin ko sa inyo yung mga mensahe, po. And i-part 2 na lang po natin para mas kasi ang dami ko na pong na-take up. Ang dami ko nang kung tutuusin,
busog na po tayo. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dumako sa panalangin. Lord, maraming salamat po. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat sa magiging clarity, nagiging malinaw ang lahat ng mga proseso na ginagawa mo sa amin na tunay, Ama, na walang bagay na hindi mo alam. Walang kasulok-sulukan ng buhay namin na wala kang detalye. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa oras na to dahil binibigyan mo kami ng malinaw na pangunawa kung sino ka, kung paano ang proseso mo, kung paano mo kami pinahanda, Panginoon, hindi sa sarili naming lakas, kundi Lord, magtiwala at mag-surrender kami sa lakas na binibigay mo na may katambal na kagalakan, sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa presensya mo na hindi namin pagsisisihan, Panginoon, pag natutunan namin na magpa-create ng malinis na puso, intensyon, Panginoon, at renew spirit na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat sa oras na to. Salamat sa buhay ni Ate Meds, ni Ate Ann, ni Nanay Andrea, ni Ate Jane, ni Ate Melda, ni Ate Billie Jean, ni Ate Jolly, ni Ate Joy, at ni Ate Kat, oh God. Lord, tulungan mo kami na mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samo at dalangin, O Diyos. Hallelujah, in Jesus' name. Turuan mo kaming magpangkumbaba lagi sa harapan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. And back to you, Ate Melda. Amen. 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 Ayan, salamat sa buhay mo, Sis Beverly.